All right, let me go first. Now, my name is Lloyd, everyone. For those who doesn't know me, no, so we are CLD Digitals. What we do in CLD Digitals is that we are actually inviting mga expert and at the same time mga talagang practitioner in their own field. No, marami na tayong mga na-invite, and now we are inviting Cedric to talk about best practices in terms of increasing your conversion rate or conversion out of your traffic. No, so marami tayong pag-uusapan dyan later. So, na-miss ka lang namin, Sir Lloyd. Yes, thank you, Carol. No? So, ganun nga. Wala, nabahaan tayo. Hindi ako masyado nakapag-webinar this past, kaya pinupush talaga namin itong mga ganitong klaseng webinar. No, kami sa CLD Digitals, what we do is that we are inviting people na makapagsalita sa inyo to give this kind of free webinar. We are also helping mga entrepreneurs or mga online sellers to unleash the potential of their store. No? So marami pa kayong hindi nagagawa sa loob ng store nyo. And yes, you are actually getting into different master classes. Pero mga current challenges that we're solving right now sa mga online sellers na sinusupport namin is that malakas sila before, but they don't know the reason why bumaba ngayon. Sa yon. No? Kung yan ang problema mo, then you can go with us sa CLD Digitals, or kaya naman punong-puno ka na ng kaalaman pero you're having a hard time to execute things. Ayan. Perfect si CLD Digitals na para tulungan kayo sa mga bagay na yan. So, if you have those kinds of problems and pain points, you can ask us sa CLD Digitals na page and follow our page to know more. So for today, I have invited a very important person just for you guys. His name is Cedric De La Rosa. No? Nakikita nyo ngayon si Cedric, ano? So yan si Cedric. So Cedric, tanongin muna natin sila. Ano ba ang ine-expect nyo ngayong araw na ito? Can somebody type sa chat box? What are you expecting? Kasi sabi na namin sa inyo kanina, kung ano yung pwede naming may talk about. No? But then again, we wanted to know what is your expectation for today's webinar para dun may angle ni Cedric. Can somebody type? Bev, Crystal, Tagle, Carol. Sige nga, Maureen, anong ine-expect ninyo? Sige nga. Can somebody increase conversion rate, sabi ni Crystal. Okay, how about the others? Yes, let's see, sabi ni Cedric. Step by step, how to convert sales. How to win price war, sabi ni Crystal. How to convert sales, sabi ni Miss Nada. New strategies, makakuha ko ng tips and may apply sa sariling store. So, ganun nga. So, tingnan natin ha, kung yan ang mga may bibigay ni Sir Cedric sa araw na ito. So, Cedric, take it away. Okay, good afternoon, madlang people. So, yon. Let me share my screen as I start this training for you para dire-diretso na din tayo. Yan. Nakikita nyo tong aking screen? Yes po, nakikita po. Yan. So, yon. Again, my name is Cedric F. De La Rosa and my presentation or training right now has a title, Convert Every Doubt. Our in sales, ito ang pinaka nakakatakot na salita kapag may doubt ang customer. If your customer has many doubts, hesitation, they are not believing you, automatically kahit anong dami ng traffic nyo, walang mangyayari. So now, we will be focusing everything in converting that doubt into a yes. So yan. So sino ba muna ako? Bali ako ay from Luntal, Tuwi, Batangas with no other opportunities. Isa siyang maliit na barangay dito sa amin sa Tuwi and napakahirap. And right, ako ay undergraduate, hindi ako nakagraduate dahil sa kailangan kapag tapos din naman ako, ang target ko lang ay patapusin ng bunso kong kapatid. So, nang ako ay nabigyan ng summer job, nakapagtrabaho, kumita. Tinamad na ako bumalik sa pag-aaral kasi alam ko habang nagwo-work ako, nagagawa ko na yung kailangan kong gawin para sa kapatid ko. Napag-aral ko siya, napag-graduate ko siya in grade 10 and grade 12, and it's all good. So that is Cedric dati. Bali, may work experiences para may idea kayo. Baka kasi sabihin nyo, ang yabang naman ni Cedric, wala naman ata experience sa mga ganito. I listed down all of my work experiences way back
Starting pa to 2017, ako ay nagsimula sa tutorial center dahil nga sa background ko ng education. Then I started working, inabsorb ako na may-ari ng Prima Center for Creative Excellence. Maaaring familiar kayo kay Jopet Fines. Siya yung aming CEO noon. Inabsorb niya ako papunta sa Top Yugo Digital Incorporated. First, I procurement and sourcing manager, then na-move to warehouse manager, then sales manager, Lazada and Shopee project manager, human resources manager, and marketing. Halos lahat na ikot ko. Finance lang ang hindi. Grabe, hinakot mo na, Sed. Bali, ang term namin dati ni Sir Jopet, ako ang bala kapag may problema. So, kung makikita nyo dyan, pag ako'y lumipat, ibig sabihin dyan may problema. Dyan may kailangang barilin. Then, nung ako ay naka-exit na-experience ko din na maging senior manager of sales in Tapyugo while having my own company. Now, who is Cedric now? I am 26 years old, a young entrepreneur, married to my wife, Rodora Marie. We have 2 kids na po. Abigail Candace, which is 4 years old, and Asher Grace, 2 years old. I am the CEO and president and founder of KCX Enterprise Incorporated. Ano po si KCX Enterprise Incorporated? Para po siyang call center. Ang hawak ko ay puro mga agents na nagtatawag mula 8 a.m. to 5 p.m. Wala kaming holiday, umulan, bumagyo, nagtatawag kami. Kaya yon ang mastery and expertise na meron kami. Pagtatawag and converting sales, partida in pagtatawag, alam naman natin, hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita, we are explaining it, and we are selling it kahit patawag, ang price range namin ay 1,000 to 2,000. But still, we can convert sales patawag even though hindi nila nakikita. Naku, Why? ituro mo sa kanila yan, Sed. Kami dito sa Shopee Lazada, pababaan ng presyo. Dapat hindi ganyan, Because ha? of the word value. Yes. Value, dalawang meaning yan. Halaga at kahalagahan. Don't worry, I will explain it later. So now then, ako ay coach, mentor, and trainer with 5 years expertise, experience in sales, marketing, operations, leadership management, training, coaching, and mentoring. So, kaya ko kayong tulungan basta alam ko ang problema nyo. You can always talk to me if meron kayong mga concerns. Now, moving forward, focus na tayo sa kung ano ba ang reason bakit tayo nagpanapanag po ngayong hapong ito. Convert every doubt. The ultimate sales framework. How to sell anything to anyone, anytime. Because I believe as a salesperson, kahit ano pa yan, ballpen, bag, panty liner, napkin, I can sell it to anyone, anytime. I have that expertise and I have that confidence. Why? Because I live with it. I love it. Yan yung meron ako na nakatanim na sa buto ko. And yun yung unang-unang kailangan nyo. If hindi pa yan nakatanim sa buto nyo, simulan nyo nang gawin ang mga bagay para tumanim niya sa buto nyo. Kasi kung wala kayong confidence sa product, sa process, at sa mga ibinibigay nyo, you will never be able to close a sale sa kahit ano pa yung paraan. Kahit gaano pa kagandang advertisement mo, if you're not believing on your product, you will not be able to close a sale. Because selling is all about confidence. If you're not confident, posible kang makakabenta. May bibili sa'yo, pero hindi talaga totoo. Alam niyo naman ang sakit ng RTS. Ayan ang iniiwasan natin. But if you're confident to your product and matatransfer niyo yung confidence na yun sa inyong customer. Gumagalaw na ba, Sed, yung slides? Yeah. Hindi pa. Naka-standby lang siya. Okay, sige. Alright. Thank you, Miss Nada. Yan, okay. Na ano niya. So, yan. Ito ang favorite. Hindi pa din. I think kailangan mo siyang i-base sa share. Parang nakaano yata. Okay na. Click share again. Itong share. And then, dun yata sa part na baka naka-full screen. Sige. Wait lang. Alright. Okay na. Lumabas yung Ultimate Sales Framework pa lang. Yes, lumabas na. Yan, Let's dyan go. pa lang tayo. Sige. So yan, this is my favorite line. Customers will not buy because of the price, but because of the value that you provide. Naniniwala ako na oo, magandang pakinggan yung iba na mababa ang presyo.
And yan yung problem natin. Binababaan ng presyo ng ibang tao ang kanila para lang matalo kayo. But if you will focus on the word value instead na nakikipagbabaan kayo ng presyo, halos puhunan na lang, walang mangyayari. Dahil kung bababa lang ang presyo nyo, bababa din ang kita nyo. Paano nyo din naniniwala rin kasi ang mga Pilipino sa kasabihang to, pag mahal, legit, pag mura, scam. Totoo yan. Totoo yan. Pag may nakita sila, isang bag, nakita nila sa Shopee, 250. Nakita nila in person, 350. May iba't ibang mindset ang tao. But if they will see the value that you're giving, automatically, mas madali siyang mabenta. Kagaya nga nasabi ko sa inyo, what we are selling kapag sa pagtatawag, hindi yung product, yung value ng product. Because if it's just the product, sasabihin lang natin, 30 pieces capsules, so bakit ko bibilhin? Anong mangyayari kung bibilhin ko yan? They are more focused on value at kapag nakita nila ang kahalagahan nun, automatic bibili sila. Nako, And I you know what, summarized Sen? it. Let me ano lang din, the sellers here, yes, they understand the word value, but I think some of them, they cannot, yes, they understand it, pero hindi nila ito mailapat doon sa produkto na meron sila. I think, let's try to help them later kung paano nila gagawin. Don't worry, may part dyan sa number Alright, 3B or number 2 or number 3 na doon siya yung word value. We will define it and we will apply it to any product. let's go. So yan, we start on number 1. Learn how to ask question. Asking question is, it's not moving. What happened? Yan. Bali ganito ang magiging itsura natin. Kung makikita nyo, meron siyang dagat, nasa baba ang kliyente at nasa taas ang yes. Ganyan na nangyayari every time na may traffic tayo. Ang customer natin, nasa ilalim pa lang sila. And they can't decide why they should say yes. Kaya tayo nandito ngayon para himayin kung paano sila mapapapunta sa yes. So number 1 daw ay learn how to ask question. It is a skill. Lahat ng tao natututunan to. You need to know the art or learn the art of asking question. May mga moments kasi na hindi tayo marunong maglagay or gumawa ng tanong. Kapag nakakagawa tayo ng tanong, dalawa lang yan. We are uncovering needs or creating needs. If hindi tayo makakapag-uncover ng needs ng customer, hindi nila makikita ang value bakit sila bibili sa inyo. So it should answer the word why they will buy it to you. And there are 4 types of question na pwede nyong i-apply sa kahit saan. Lalo na sa pagbebenta. Kung may traffic kayo, marami mga nag-i-inquire, may mga nagtatanong, you can use these 4 different type of questions. Lagi ko itong ginagamit, lalo na sa pagtatawag. Close-ended. If pansin nyo na ang customer nyo ay medyo nagmamadali, they have no time to share. So, the questions will be answerable by yes or no. Bali, ma'am, naka-experience na po ba kayong bumili ng ganito? Ma'am, naka-experience na ba kayong gumamit ng ganitong product? Ma'am, ano po ang experience, kung kayo po ay meron ng experience, maganda po ba? It should be answerable by yes or no lang. Then, ang open-ended naman, if you want your customer to share. Diyan sila magsasabi ng kanilang past experiences, ano bang hinahanap nila sa isang produkto, bakit nila kailangan. Your question should be focused more on open-ended. In sales, magiging magaling ka or makakarami ka ng benta if you are good in open-ended question. If you are just focused sa close-ended, medyo hilaw din. Magiging transactional kasi yung usapan, yes or no lang. Eh ng mga Pinoy, kahit hindi nila naiintindihan, oo sila ng oo. Ayun ang isa sa mga challenges natin. That's why, if you will be asking question to your customer, I suggest and highly recommend, use open-ended questions.
for you to understand kung ano ba talaga ang kailangan nila. For example, tanungin nyo, ilang taon na siya? Ano ang kanyang current work? And his current work, ilang oras siya nagtatrabaho? Nako, Sed, you Yes or know no? what? Alam mo, you're so good. The sellers, most of them, okay? Nako, sasabihin ko talaga most of them ha, papagalitan ko kayo. Kasi, lalo na pag Shopee Lazada, kapag nagtanong ang customer, di ba? Minsan nakalagay na yung presyo, pero tanong pa rin how much, how to order, ganyan. Ang sagot lang nila, walang tanong. Click lang po. 300 po. Ganyan lang yan sila. Now, That sinasabi mo is ngayon very na wrong. kahit na Shopee, Lazada, TikTok sila, kailangan mag-a-ask pa rin sila ng question via chat. Is that what you mean? Yes. Ito yung number one rule ko din sa mga tinuruan ko na ang ganyan sa mga online store or chat sales. Once your customer asks the question how much, you will not say or you will not automatically type kung magkano. Kasi wala pang need. Pag sinabihan nyo yun na 200, mamamahalan yan automatic kahit 200 lang yan. Mamamahalan sila. Malaking katotohanan talaga yan. Very good. That's Said. why napakahalagang magtanong. Kagaya ngayon, bago tayo nagsimula, Sir Lloyd asked you kung anong expectation nyo. He Yeah. asked me as well, ano yung masashare ko sa inyo. There, nakita natin kung ano yung value na hinahanap and mas mapapahalagahan. Boom. Kapag hindi kayo nagtanong, walang mangyayari. Yes. Walang mangyayari. Kasi kung may nagtanong at hindi kayo sasagot ng buo, sana robot na lang ang inilagay natin doon. Hindi na tao. Yes. Very important din to. Right now, everyone listen, ano, sa mga sellers na nandito ngayon. Very important na tinitrain natin ang ating mga customer service representative to be like this. Ask questions. And then, matutunan nila na to connect it. Kasi, minsan, hindi naman din ang owners dahil sobrang busy eh. Di na sila makakapag ano. O Yes. mamaya, sabi ni Ken, sample daw. Mamaya, tignan natin Sir Said. Very good. Mamaya, gawin natin mga boss. Uy, nice. So, yan, let's go. So, yan. Napakahalaga niyan. For example, bigyan ko na agad ng sample si Sir na nagsabi. So, yan. Sa kagaya namin ng pagtatawag. Actually, kapag nagtatawag kami, automatic din naman kasi outbound calling to, cold calling, hindi kami kilala. So automatic, ang problem namin ay trust and rapport. They didn't know us, why we are calling, so that's why may ginawa na kaming format kung papaano ma-answer ang problem na yon. So kayo madlang people, if you are in Lazada, Shopee, and TikTok, number one kung masasuggest sa inyo, create your script. Number one yon. Kahit hindi kayo nagtatawa, kahit chat yan, there is a script. There is a flow. Dahil ang script, hindi naman yung nandyan para lang sabihin. Nandyan yan as your guideline, as your map. Kung nasa na ba kayo, kung ano ba dapat nyo sabihin, kahit napaikot-ikutin kayo ng customer nyo, alam nyo kung saan kayo babalik na tanong. For example, Sir Lloyd. O, ikaw ang customer ko, ako ang caller. So, let's yan. go. Okay, let's try. Okay, Sir Lloyd, I am now dialing your number. Ring, ring. Hello? Hello? Hello, Sir Lloyd. Ito nga po ba si Sir Lloyd? Yes, this is Lloyd. How can I help you? Yes. Hello, Sir Lloyd. Ito po si Cedric De La Rosa from Home Shop TV. Bali, napatawag lang po ako, sir, in behalf of our company to give you a very good promotion right now. Okay lang po ba na makausap ko po kayo saglit? Medyo busy lang ako pero sige, quick lang ah. Yes, sir. I can totally discuss it sa inyo po ng 2 to 3 minutes lang. Pero first of all, sir, pwede ko po bang malaman ilang taon na po kayo? 14. Joke. 20. 33. Sir Lloyd, sasabihin ba talaga natin na tunay na edad? Yun na. Sir Lloyd, ilang taon na nga po kayo? 33 years old. Why? Ba't mo tinatanong? Sir, matanong ko lang din po, I just want to see kung ito pong aming promotion ay fit para sa inyo para hindi po talaga masayang ang oras nyo. Sir, last question. Ano po ang pinagkakabalahan nyo ngayon? Ako, busy ako sa trabaho ko ngayon eh. Ang dami kong kailangan gawin. Ang dami kong pending.
Very understandable po, sir, lalo na po kung sa office po kayo nagwo-work. Bali, sir, diretso na po ako. Bali, sir, currently po may promotion po kami para sa inyo. Mhm. And sir, gusto lang po namin ma-make sure na tama po ito at it is a perfect fit para sa inyo. Sir, kamusta ang health nyo? O kayo po ba ay nakakapag-exercise pa? For example, hindi ko pa alam yung produkto mo ha. Hindi ako Yes, sir. nakaka-exercise eh. Judgmental ka naman, Oh. Seth. So yun, madlang people, kailangan nyong i-direct as the sales agent or salesperson, kayo ang magda-direct. Kayo ang may power kung papaano nyo i-convert ang situation into a favorable one papunta sa inyo. Kahit ano pang sabihin ng customer nyo, hindi siya sumagot ng ayos sa chat, be direct pa din. Remain your focus sa kung ano ba talaga ang gusto nyong mangyari. By asking question, by uncovering needs. Because as long as walang pangangailangan, they will not buy it. Yes. So, kung ako po ay magbibigay ng suggestion sa inyo right now, focus on open-ended. Dahil dyan magkukwento ang inyong customer. And kapag nagkwento sila, mas malalaman nyo kung ano yung kailangan nila. Ano po ba yung common products na inyo pong binebenta dito? If you can share, pa-type na lang po ako. Can you So guys maybe share we what's can try. your product? Sige nga, para makita natin, tingnan natin kung pasok ba sa mga pwede ba to. Kasi ako I believe talaga with the power of asking questions. Whether you are kahit sa True. chat. Nako, yan talaga kapag nasa sales ka, yun ang unang-una. New seller here, sabi ni tatawagan pala po to buy the store natin. Saan manggagalingan dito? O later niya, i-share namin yan ni Sed. Okay? Kasi yan din yung isa sa mga pinupush ko talaga sa mga sellers that you must be. Beauty products, sabi ni Joanne. Sabi ni Yung Joanne isa, yan, tilamok. Oo, napakaganda ng ng inyong sinasagot na problema. Anti-lamok. Di ba? Beauty products, accessories, personalized wall decor, supplement, anti-lamok po like sandalwood. Madlang people, napakagaganda po ng product na inyong pinopromote. Katulad nung anti-lamok, your focus or your question should be focused in safety and protection. Yun lang yung gusto nyong iparating sa kanila. Ma'am, Mhm. sa inyo po bang lugar, kahit po maulan or ganito, ganyan, ano pong status ng lamok? Sobrang dami po ba? In your barangay po ba, marami na po ba naka-experience na madengue? Dahil ang dengue po pwede pong umatake hanggang 3 beses. Dengue 1, dengue 2, dengue 3. Madlang people, dapat alam nyo lahat yon. Lahat ng bagay about sa product nyo. Beauty product. Kung siya ay lotion, may experience na po, ano po ang inyong hinahanap sa isang beauty product. Let your customer share kung ano yung gusto niya. So, you can eliminate kung alin yung kung ano yung meron sa inyo na hinahanap niya, yun ang may promote nyo. Baka kasi, katulad nito, makapag-promote kayo ng product na may bad experience siya. Oh. Automatic, No, red yun flag yun. agad kayo. No, di ba? Why? Bakit hindi nyo naiwasan yung red flag? Dahil hindi kayo nagtanong. Exactly. Katulad nito sa supplement, ito normal na question to sa supplement or nagiging red flag sa supplement. May side effect daw. Kapag tinig, parang napapalimit na sila ay magbanyo or dumumi. Kapag wala kayong alam, automatic matatakot kayo. Naku, Yes. bakit nga ba naman yun nagkagayon? Ay sir, hindi ko po kasi alam bakit. But if you have mastered the art of asking question, bali sir, pwede ko po ba malaman ilang beses nyo po siya iniinom sa isang araw? Bali sir, ano po ba ang ginagamot talaga natin? Sir, meron po kasi siyang antioxidant and meron po siyang ganito pong mineral. Automatic po kayo po ay magdudumi in the sense na kine-cleanse niya po ang bituka nyo. Kaya nyo siyang i-turn over papunta sa favor nyo if you know how to ask the question. Very good, Sed. Ganyan Kasi talaga. hanggat hindi kayo nagtatanong, madlang people, mahihirapan kayo. Mahihirapan kayo na mag convert ng sale.
mag-resolve ng concern. Kasi Yes. automatic yan. Sa kagaya natin sa Lazada, Shopee, TikTok, if nakuha naman na nila, na kunyari, nabentahan na natin, ang problem naman nating sunod, baka magpa-refund or ibalik sa atin, ganito, ganyan, problem din yon. Kaya, kesa automatic jumping on the gun, ask question. Tama, sir. Tanong ka muna. Baka kasi wala sa inyo yung problema, baka naman na kay customer kasi hindi lang siya educated. And hindi ka makakapag-educate ng customer if you will not ask question. Mhm. Very good. Yun po. Very nice. You know what, guys? Okay. Kapag natutunan ninyo and your manpower to really ask questions for every chat, nako, impossible na hindi umakyat talaga ang conversion ninyo. Kasi you will be able True. to identify kung sino yung mga talagang interested at hindi. Kapag, sabi ko nga ako personally, kapag ang isang, for example, isang chat, nag-reply talaga, nako, itutuon ko talaga yung ano ko doon kasi yun, talaga yung conversational. Yan, mga ganyan ba? Yes. Diba? Sa kagaya niyan, meron akong Facebook page. If you can check it, one of my product, Vilnova Plus na help center. Ako mismo may handle. Hindi ko siya pinapahandle sa mga agents. Why? Because I want to see what's happening. Ako mismo ang nagtatanong, ako mismo kumakamusta sa kanila kasi mas natututo ako doon. So, mga leaders na nandito, if you want your staff or mga agents, mga members nyo gumaling, you make sure that kaya nyo silang harapin. Baka kasi pag nagtanong sa inyo yung agent, kayo mismo hindi sumagot. Oo. Tinanong ka ng agent, ay ma'am, ano pong sasabihin namin kapag ganito po yung concern? Oh, that's a good question. That's your assignment. Hindi pwedeng ganun. Ang kailangan, kapag nagtanong sila sa inyo, automatic may sasagot kayo. Kasi sa kanila, sa inyo sila kukuha ng confidence. So, madlang people, if magaling kayo magtanong, automatic ang mga agents nyo, sila nakaka-experience ng mga question ng customers nyo, magtatanong yan sa inyo. Hihingi sila ng feedback sa inyo, hihingi sila ng mga pwedeng ipang sagot. Don't worry, may format ako sa dulo para sa mga rebuttals and objection. Yay! Kasi ano talaga, ibig sabihin nito, said, the way I understand it, kung baga, ang pinaka-assignment nila ngayon, they just have to create a script. Parang series of questions Yes. with answers na, no, so malaking bagay yan. Okay. Yes, don't worry, mamaya. Parang actually itong tatlong to pattern na to ng script. Hindi na kayo maliligaw dito. Yeah, number Alright. one, learn how to ask question. Yan yung una nyong gawin. Magawa kayo Alright. ng mga personalized and pero hindi ganun kasakit na mga tanong. Baka kasi yung pagkakagawa nyo sa tanong ay masakit or offensive kay customer. Be aware din. Kaya nga sabi ko sa inyo, learn the art of asking question. Katulad nun, kanina tinanong ko si Sir Lloyd, Sir, pwede ko po bang malaman kung anong inyong pinagkakaabalahan? May other form yun. Sir, ano pong trabaho nyo? Medyo ano yun. Na-offend si Sir Lloyd. Oo. Oh, Ano ano bakit? naman sa'yo? Bakit mo matanong? Oo. Oo. That's Yes. why you should form the question then. Next na type ng question is leading. Then, next one is multiple choice. Ang leading, bibihira ko siya ginagamit kasi I am an open-ended seller. Hindi ako masyado gumagamit ng close-ended, leading at multiple choice. I am more focused on open-ended kasi gustong-gusto ko na nagkakwento yung customer. Kasi kapag nagkwento yung customer, mas automatic ko silang mabebentahan. Yes. Pag hindi ang mga yung nag-share sa inyo, mahihirapan kayong magbenta. Hirap. Yun Tama, lang tama. yun. O, Okay, yan next. na. Ask questions, guys. Let's go. So, ganito naman ang itsura niya. Once you ask questions na kay customer, yung client nyo, pwede na yung mag-move forward papunta kay yes natin. Pero hindi pa siya enough. Kasi na-uncover pa lang natin kung ano yung pangangailangan niya. Na-uncover pa lang natin kung ano yung problem or kanyang challenge na gustong solusyonan. Number 2 na skill is transfer certainty. Kung sa number 1, we are practicing your skill. In transferring certainty, we are more focused on your knowledge. May dalawa tayong tinutukoy dito. Product and prospect knowledge. Product, yung produkto nyo. Prospect, yung mga maaari nyong customer galing sa traffic nyo. Okay. In chat box, question, alin ang mas mahalaga? Product knowledge or prospect knowledge? Oh, guys, can you tell us what do you think is the most important? Product knowledge
or prospect knowledge? Pili lang kayo isa ha. Hindi pwede yung dalawa. Ano doon? Sige nga. Yan na, nag-vote na nga. Vote na, sabi ni Queenie, product. 30-70. O sige, product. O, let's see. Product, let's see. Okay, I think that's enough, Seth. So, yun. Madlang people, you are telling me product knowledge is important. Actually, tama naman yung sagot na both. But for me, as a seller, I am more focused on prospect. Kasi ang product knowledge naaaral. Ang prospect ang mahirap. Kaya kailangan nyo magbigay ng oras or mag-focus more on your prospect. That is connected sa pag-a-ask ng question. Kung paano nyo magagawang from prospect to customer. Product knowledge, isang papel lang yan, kaya niya yung aralin. Kaya nyo yung aralin, kaya nyo matutunan. Sumagot si Queenie, I prefer prospect. Same as Sir said. Kasi ang hirap. Actually, hindi madali ang prospect knowledge. Dahil isipin nyo to, product nyo, kung may isa kayong specific na product, isang product knowledge lang ang aaralin nyo. But if you have 100 na prospect, 100 prospect ang aaralin nyo with different mindset, with different behavior, with different needs, with different pag-iisip kung ano ba ang gusto nila. And 100 different decision can be made by those prospects. Kaya kung ako ay magsasuggest ulit sa inyo, focus more on prospect. Dapat meron kayong prospect sheet in the sense na ano ang mga maaari nyong sabihin kapag ang customer nyo ay age 24 to age 30. Paano ang mga response nyo sa 24 to 30? Gusto ba nila kapag nagre-reply tayo maraming emoji? Gusto ba nila lagi naka-caps lock? Itong mga customer na nasa 50 to 60 years old, gusto ba nila na lagi naka-caps lock ang pag-message natin sa kanila para naaaninaw nila? Gusto ba nila may emoji para lively? Or gusto nila plain lang? You should identify on how to attack your prospect. Different prospect, different attacks. Just like in school, if you're a teacher, if you have 30 students, hindi maaaring isa lang ang strategy mo. Dito, kung may 30 kang prospect, 30 different prospect, 30 different strategies, attacks ang gagawin mo din. That's why product knowledge. That's why pala, said, sa marketing kasi, pinag-aaralan yung tinatawag na target audience or target market. Yun yung unang-una palagi, parang paulit-ulit sa marketing. Now, that you're telling us na prospect pala talaga ang dapat unahin natin. No, sila, guys, di ba? Mind blown ako dito. At least, once you understand your prospect, you can incorporate now with your product. No? Yes. Actually, meron kaming model na ginagawa. Kapag gagawa kami ng isang product, we're always starting kay customer, kay prospect. Sino muna yung target namin para bubuuin namin yung product? Kasi kapag may product ka na dyan at ipipilit mo papuntahin doon sa napakarami or general na target, mahirap. Mahirap, sobrang hirap. That's why, ang ginagawa namin, we are studying prospect. Kalimitan ako mismo, nagtatawag ako sa customer, ano ang kailangan nila, ano ang ganitong experience nila sa ganitong mga consumables. Para kapag gumawa ako ng product, wala na doon sa product ko yung mga kinaayawan ng customer. If you have your prospect knowledge, mas malawak. Pabalik kami actually gumagawa nito. Pabalik. Kasi kapag naiintindihan mo na yung prospect, madali mo nang ipapasok ang iyong product. Bakit? Para kanino ba yung product mo? Para naman kay prospect eh. Kahit may 1 million ka dyang inventory, if you are not focusing on your prospect, 100 or 1 million inventory lang din yan. Oh my. But if you're focusing more in your prospect, baka kulangin pa yung 1M mong inventory kapag nakukuha na nila kung ano yung sinasabi mo. Yung word dyan na certainty is everything that you know about the product papunta kay prospect. Kasi ang prospect natin wala pa yung idea, that's why they are asking, ano ba to? Paano ba to gamitin? Ang tawag dito, yung auto-reply pa na, I'm interested, can you tell me more?
Dahil gusto nilang matutunan. Gusto nilang malaman. Sa Shopee, Lazada, naglalagay tayo ng description. Pero bibihira ang taong naglalagay o bumabasa nun. Babasa, naku, oo, totoo yan. Tapos So magpapa-refund kahit now, na nandun naman. Kahit yes. nakasunod, So di ba? now, baka kailangan lang baguhin mo yung laman nun. Baka kesa nandudun siya, yung mga bagay na yun, baka kailangan kasama siya sa carousel ng mga picture sa taas. Kasi sila hanggang Exactly. dulo nagtitingin. Exactly the point. Lahat ng bagay na alam nyo sa product ay maglagay kayo sa baba. But I am also suggesting if you can add one image doon sa inyo sa taas, huwag siya sa dulo, sa gitna. Sa gitna at saka sa dulo pala, dalawa lagi. Bakit? Para pag nagsuswipe sila, makikita nila, pagdating sa dulo, makikita ulit nila kung ano ba yung pinupunto nyo. Yung certainty na gusto nyong ibigay sa kanila. Ano yung kaalaman na meron sa inyong utak na gusto nyong i-transfer papunta kay prospect nyo. Kasi kalimitan ng prospect, kaya nga siya bumibisita sa shop natin, wala siyang idea kung anong meron kayo, ano ang inyong binibenta at anong kayang gawin ng inyong binibenta. So that is the problem that you should be focusing as well. Kasi may magtatanong, given na yan. What if yung mga customer na hindi pala tanong ang sumilip sa inyo? Yung traffic, pumunta doon, hindi siya pala tanong. So, mako-close na agad yung window nyo. Ilagay nyo na agad doon sa taas kung ano yung mga gusto nila malaman, yung bang magpapabukas sa kanilang ngiti agad. Kung kailangan nakalagay doon na may discount, do it. Kesa nakalagay lang siya na voucher sa baba, ilagay nyo agad doon isang buong image kung magkano ang percentage niya. It also gives certainty to your customer. Ang mga Pilipino, tuwan-tuwa sila sa discount. Kahit magkano pa yan. Kita nyo nga sa SM, nakalagay kung magkano daw yung sapatos. Bagos makaisang buwan. Mura na lang daw with 30% or 50%. Yung pala, hindi naman totoong 50%. Usong-uso yun. Ginagawa yun. Eh ano pa yung kayo na nagbibigay ng totoong discount or percentage kay customer? Show it. Transfer that certainty to your customer. Para may idea sila kung ano ba yung tinutukoy nyo. Because that what makes them excited. If they are not excited, they will not buy it. Isa kagaya ko, meron akong 24-hour rule lagi. Pag ako'y nag-Shopee, i-add to cart ko lang yun. Bahala na kung mababalikan ko pa bukas kung gusto ko pa ba talaga siya. Eh what if meron mga ganong kayong customer? Na kesa kung nakita na namin agad yung offer nyo dun sa taas, instead na mag Matik. 24-hour rule ako, check out ko na. Deserve ko naman to. Yes. Eh, karaniwan pa ng mga sellers ngayon, literal na picture lang. Wala man lang optimization. Kaya nga Wow. nag-enroll sila kay Mark D, ganyan. Para matutunan nila yung mga bagay na yan. But then again, guys, you have to understand, tama, sa picture pa lang, nagbebenta na. Actually, Yes. recently, naintindihan ko talaga na ang binibenta talaga ng mga buyers natin ay yung picture at video. Media, yes. Di ba? So, doon pa lang, yun na yung Y- labanan ngayon. yes. Okay. Hindi na dahil ng mga Pinoy, hindi naman sa pangano, dahil sa TikTok, ang mga Pinoy ay nawili na lang na 10 seconds, 15 seconds lang, tapos na dapat yung pinapanood nila. Then meron din naman mga tao na nag-scroll sa cellphone, dire-diretso, tapos pag may nakita silang image, titigil. Yeah. Yun yung pinupunto sa inyo ni Sir Lloyd. Dapat picture pa lang, mapapatigil ka na. Mapapatigil niyo yung customer niyo sa pag-scroll. Na kapag nakita niya, wait lang, iba to. Dito, ito, piliin natin. Kahit hindi pa nila nakikita ang offer nyo, dahil lang sa image. Sa kagaya ng wife ko, nagtitinda rin kami in online or Facebook ng mga damit. Mga ukay. Dito sa amin sa Nasugbu, binibili namin minsan ang iba ng mura lang. Pero kaya niyang ibigay or mabenta ng doble. Bakit? Dahil lang sa image. Dahil maganda ang representation. And yun yung dapat na-transfer nyo kay customer nyo, maganda to.
So, dapat magandang itsura niya. Hindi kagaya ng mga nasa sa kasama niya sa Shopee. Kasi kapag nakita niya, parehas lang pala naman, eh, di din na ako sa mas mura. Wala namang Yes. kaiba-iba eh. Tinuturo din ni Isa yan Mark sa Ian na kailangan talaga tinitingnan. may clarity, may certainty doon sa mga photos talaga. Yes. Dapat nandun pa lang, image pa lang, may certainty na siyang natatransfer kay customer para na-excite siya. And doon din papasok ito, maganda tong discussion na to, madlang people. Ganto ang pagta-transfer ng certainty kay customer. Para sa akin, Yan, nabuo ko sige na to nga, in my sige, 5 let's years. go. FBV approach. Number FBB. 1 is feature. Nakalagay na dyan, automatic, saan siya gawa, ilang piraso matatanggap nila, maiden model, siya ba imported, anong form niya, natural ba siya, organic, natutupi ba siya, lumilipad ba siya, ilagay nyo. Because that's what makes the customer excited. Kapag nababasa nila o nakikita nila na hindi kagaya ng iba, kasi katulad niyan, may mga product na consumables na pare-parehas lang. Pero dahil yung isa ay kunyari tsaa, yung isa ay made in China, ang isa ay made in Japan. If kayo ang tatanungin ko, alin ang kukunin nyo? Made in China or made in Japan na tsaa? Japan, syempre eh. Japan. Kasi tingnan nyo, yun lang yung pinakaiba. Pero hindi siya nakikita ng mga tao kasi hindi siya naka-highlight. Yung feature na yon. Kapag sinabing tsaa, bakit mas maganda sa Japan? Sa Japan, merong mga tao na 100 years old na pero nakakapagwalis pa. 80 years old kung ano pa ang trabaho. And if Yeah. you can accompany that particular knowledge, that feature to your product, automatic, nasa-separate mo na agad ang sarili mo na hindi mo kailangang ibaba ang presyo mo. Yung kasi nangyayari, naku, may kaparehas ako. Naku, mas mababa siya ng 5 piso, pababa ko ang akin ng 10. Lugi ka na agad. Ganun na nga, ganun na. Oh. Madlang people, hindi. Huwag ganun. Huwag ganun, madlang people. Kapag may nakita kang kaparehas, alamin mo agad ang magsa-separate sa'yo. Kung ang magsa-separate lang pala sa'yo ay paglilista ng features, do it. Baka yun lang yung katulad nun, paras na tsaka. Yung isa ay made in China, made in Japan. Kaya pala mas mura yung isa kasi made in Japan. Aba, may made in China. Yung iyo, kaya mas mahal ng 5 piso kasi made in Japan. If your customer will understand the difference of made in China and made in Japan, that 5 pesos, napakaliit niyang halaga. Kaya madlang people, transfer certainty first is feature. And I love number it. 2 is benefits. Benefits. Ano yung advantages? Ano yung benefits na matatanggap ng customer nyo pag ginamit nila yung produkto nyo, yung resulta, yung outcome. Dapat naka-highlight din yun doon. Kung ang inyong beauty products, ma'am, kanina nakalagay beauty products, kung ang lotion mo ay ang sabon mo ay rejuvenating set, nakakapagpaputi within 1 week, ilagay mo. Kung within 3 days pa lang, makikita na agad ang visible changes, ilagay mo. Kasi yun yung gusto ng tao. Hindi lang yung image ng sabon. Naku, mas maganda ang packaging na rin isa, adinin na lang ako. If Yeah. yung pala ang desisyonan, baguhin mo ang itsura ng iyo, pero ipakita mo kung ano yung kaya mong ibigay. Kagaya nung amin, ang aking product ay Bilnova Plus. Ano ang benefit niya? Ma'am, 1 tablet a day lang. It will help you na maging okay ang pakiramdam nyo. Nahihirapan kayong makatulog? Ma'am, drink this after dinner. Automatic po, it will help you transition for your sleep. That's the benefit. Ma'am, kayo po ay high blood. Take this every day in the morning. 1 tablet a day. After your breakfast, automatic po, makakapansin po kayo ng difference. Dahil lang sa benefit na ini-highlight ko, and yun yung gusto nila. Dahil yun yung kailangan nila, I'm able to close sales. And ganun din sa inyo in Shopee, Lazada, and TikTok. Show the benefits. Ipakita nyo agad kung kayo ay nagbebenta ng, yun nga, kagaya ng beauty product. Ilagay nyo ang sabon nyo sa isang picture na isa ay maitim, mga isa ay maputi. Automatic. Dahil gumamit siya, after 3 days, ito na ang resulta.
if it is the real results na kayang ibigay ng inyong product, do it. Sa Antilamok, Yes. kung ang household ay ginamitan ng anti-lamok like sandalwood, automatic within 2 days, wala nang lamok. Show it. If you have videos, show it. If you have pictures, feedbacks, show it. Maliban dun sa reviews sa baba, maganda ding ilagay dun sa taas ang reviews actually na picture. Wala kasing gumagawa pa noon, kakaunti pa. Ang ginagawa lagi nila sa taas ay mga picture lang ng product, walang reviews. Maybe yung benefits na experience ng inyong customer and pag nailagay nyo doon ay makakapag-transfer ng certainty sa inyong potential customers, why not? You can do everything that you can para makapagbenta at makapag-close ng sale. And napakahalaga ng benefits. After ng feature, ang feature kasi ito ay physical lang. Then benefits, ano yung mga makukuha nila? Next is value. Ito yung mahalaga. Kasi pinag-uusapan natin kanina pa. Intangible Yan, to. ako. Kailangan nila Hindi siya maintindihan yan. nahahawakan. Hindi siya nahahawakan ng mga tao. Pero yun yung bagay na gusto nilang ma-experience, maramdaman. Kaya sabi ko nga dito, sense of what they will receive. Their assurance, the promise of your product. Kasi ang value, halaga at kahalagahan. Ang value na presyo, madali na yung pag-usapan. Kung pag naintindihan nila yung kahalagahan, automatic, yung halaga, nababaliwala na lang. Katulad nito, inatake sa puso ang kakilala nyo, wag naman sana mangyari po, Panginoon. May kakilala kayo na inatake sa puso, then sinabi ay kailangan gumamit ng gantong aparato. Ang ipinangako sa inyo, after the surgery, magiging okay na siya. Dahil sa value na magiging okay siya after the operation, you will do it. Kahit gaano pa siya kamahal, wala ka mang pera, iuutang mo para lang magawa yung operation because of the value that the doctor says. And bakit ka naniwala? Kasi doktor yung nagsabi. Kung ang magsasabi ng value na to ay hindi katiwa-tiwala, wala rin. For example, kagaya nito, pakita ko sa inyo, padlock. Ang feature ng padlock na to ay stainless steel, may pin siya, key option, then siya ay made from Japan. Benefits niya, mas madali siyang gamitin lalo na kung makakalimutin ka kung saan lagi nakalagay ang susi mo. That's the benefit. But what is the value? Sense of safety and protection. Kasi nasa isip nila, mas matibay ito, mas okay ito. Ganun din sa ibang mga product. For example, cellphone. Ano ang feature ng cellphone na gusto nyo? Pakichat naman ako. Picture. Ano nga ba? Feature. Anong gusto nyo sa cellphone? 15 ang 256. camera? 256 GB. Oh, yan. That is a feature. Next, what is the benefit of the phone? Madali siyang gamitin kumpara or sabihin na natin, ang isa pang feature ay touch screen na siya or smartphone. Isa sa mga benefit niya, all-in-one na siya, may calculator, may music na, may camera na, meron na siyang pantawag, hindi na para na rin siyang computer kasi meron na siyang pang Google. So all-in-one na lang siya na gamit. That is the main benefit. But what is the value of phone? Ano ang value na naibibigay ng phone? Anyone? Ayan. Ano ang Yung mga kahalagahan na sellers naibibigay dyan, sa yung inyo word ng na value, phone? paano nila ilalapat sa product nila. Oh, Ano guys. ang value ng phone? Sige nga. Anyone? Bigay. Idea lang. Say anything. Sige. Alam nyo, Squeeze me madlang mind people, nyo. sabi nila ang mabilis mag-type siya yung mabilis na pera. Sila yung Yan o. nagiging Store milyonaryo important agad. memory. Sabi ni Crystal. Ganda. Easier communication. Oh, yan. Very good. Diba? O, ganyan. Communication. Tama. Convenience. Tama. That's the value. Ma'am, hindi nyo na po kailangan pumunta pa po sa mga computer shop para po lang magpa-picture.
Ma'am, hindi nyo na po kailangan gumamit ng landline para lang po tumawag sa ibang bansa. Hindi nyo na po kailangan ng broadband, ng Smart Bro para po makatawag sa mga kamag-anak nyo sa ibang bansa. Dahil ma'am, smartphone na po ang gamit nyo, may convenience na po kayo. Kaya nyo Yeah. na pong bayaran lahat within your phone. Kaya nyo na pong kausapin kahit sino pong kamag-anak nyo na nasa ibang bansa. That is the value na dapat na-highlight nyo kay customer nyo. Hindi yung value na mas mura po ito ng 500 pesos. Hindi yun yung value. If you can transfer that particular certainty of value kay customer nyo, automatic, madali na. Kasi if Galing. hindi nila nakikita yung importansya, sayang lang lahat ng inyong ginagawa. Kaya kailangan magaling kayo magbigay ng or magpakita ng importansya ng product na yon. Maliwanag po tayo sa FBV. Yes. FBV. Yes. I like it. Yan. Now, dahil doon, hindi na lang after nung ating kaninang pagtatanong, dahil napakita na natin ang feature benefits and value ng ng product natin kay prospect. Ngayon, papalapit na tayo ng papalapit kay Yes. Kasi nung una, alam lang natin kung ano yung kailangan niya dahil natanong na natin. Pero dahil sa tayo ay nag-transfer ng certainty kay customer based kung ano yung kailangan niya, lumalapit na tayo kay Yes, and papunta na tayo kay patatlo. Be in control of sales process. Dito na lumalabas ang emosyon. Yes. Kung kanina, tinetest ang skills natin, sunod, tinetest ang knowledge natin, dito naman, susubukan ang ating emosyon. Bakit? Ayan na. Gusto ko yan. Pumapasok. Yung mga landi method natin. Joke. Sarap. Diyan pumapasok kasi ang emosyon ng customer kaya Yes. sila Very, very important. nag-o-object. And yan yung number one na problem nating mga seller. Pero ito ang hindi ko maintindihan kung bakit. Alam na nating may objection ng customer, bakit hindi kayo ready? Na para ba nagbabaka sakali kayo, sana walang objection yung customer ko. No, it will never happen. Every time that you are trying to close a sale, there will always be objections. Hindi pa natatouch ang emotion ng customer nyo. Hindi pa natin mismo talaga natatouch kung ano yung kailangan ng customer natin emotionally. And dito na tayo kikilos. Don't worry, meron akong foolproof na format. Isa-share ko din siya sa inyo. Ginagamit ko siya lagi. Kahit kanino pa siya, lagi ko siyang ginagamit sa customer, sa chat, sa tawag. Ginagamit ko siya. Yan. Una ay ito. The triple F approach. Feel, felt, and found. Feel, nararamdaman niya ngayon. Felt, nararamdaman. Found, nakita. For example, ang customer natin ay ayaw niya dahil daw mahal. Masyado daw mahal ang product natin. Ay, may nakita naman ako na ang presyo ay 200 pesos lang. Masyadong mahal ang inyo. May mas mahal kayo ng 50 pesos. Ma'am, I understand what you feel right now. Our previous customers felt the same way. Ma'am, but did you know what they found out after using our products? They experienced kung ano yung mismong experience na pwede nyong maibigay from that product. And now they are one of our many loyal repeat customers all over the Philippines. Ginagamit namin siya lagi sa pagtatawag. And believe me, madlang people, it never fails us. Kasi kailangan lang, kapag tayo ay nakaka-receive ng objection, kailangan makita nila at maramdaman nila na naiintindihan nyo sila. Kasi number one, kapag nag-object ang customer, inaatake. Naku ma'am, mali ka. Ito ang Atake! tama. Ito ang tama mo, hindi mo yan alam, gigigil ako sa'yo eh. Raratratin. Madlang people hindi. Once na nag-object yung customer nyo, don't invalidate them. Hindi mali na nag-object sila. Hindi pa lang nila naiintindihan. Now, give them time or a rebuttal na pakiramdam nila ay naiintindihan nyo talaga sila. And it is not just for a show. You should really understand
what your customer is really feeling right now. Baka kasi hindi lang talaga nila naiintindihan, hindi pa nila feel kung ano yung ina-explain nyo. Ginagamit lagi namin to para may paramdam namin kay customer na naiintindihan namin siya. Dito sa format na to, ang aming ini-highlight lagi ay empathy. Ano ang kaibahan madlang people ng empathy sa sympathy? Papag-google tayo nito ah. Uy, wala Google! Joke lang. In your knowledge, ano ang empathy and ano ang sympathy? Alam yan ni Miss Nada. Aha. Yan na, may isa na sumagot. Putting Putting yourself yourself sa in sabi situation. ni Ellie. Okay. Yan yung Ito to, empathy. ano po ito, Ellie Adolfo? Empathy or sympathy? Empathy. I think empathy. Anyone? Madlang people, Guys! 70 tayo dito, isa ang sumagot. Yan na nga ba eh. Isa atang gustong yumaman. Okay lang yan. That's okay. Sige. Okay. Hindi nila alam. I will Para give medyo you an talo nga din example. ako yung empathy, sympathy. Okay. I will give you an example. Ako ay nahulog sa kanal. O bobo, nahulog sa kanal. Oh, Nakita ko ni maganda yung sabi Sir ni Lloyd. Bebso. Ano sabi? Empathy is making them feel you experience the same thing. Sympathy is you feel sorry for them. Tama. Ganito yan. For example, nahulog ako sa kanal, nakita ko ni Sir Lloyd. Sympathy. Oh, kakawawa ka naman. Ang hirap naman yung pinagdadaanan mo. Ang sakit. That's sympathy. But if you empathize, it's okay. Oo, mahirap yan. But I know you can still do it. Kaya mong bumangon. Kaya mong tumayo. That is empathy. Alam mo yung pakiramdam, pero kaya mong tumulong. Ang simpatsya, oh, kawawa ka naman, oh, you deserve it. Hindi natin masyado ginagamit ang sympathy kapag tayo ay nagre-rebat. We are always using empathy. We are making sure that para na-experience na rin natin kung ano yung nararamdaman nila. Yung hesitation na meron sila, ma'am, naiintindihan ko po, medyo hesitant pa po kayo. Ganyan din po yung iba naming customer. Pero ma'am, after they tried our product, after 7 days, napansin po nila ang ganito na pong pagbabago sa kanila pong balat. Ma'am, tama naman po, mas mura po ang katol na nabibili sa tindahan kaysa po dito sa Antilamok na sandalwood na meron kami. Pero ma'am, alam nyo, ganyan-ganyan din po yung customer namin. Pero every day, every night, sisindi po sila. Ma'am, ang solution ay panandalian kumpara po dito sa aming solusyon na meron ngayon. And ma'am, hindi po kayo yung kauna-una magtetest nito. Marami na pong kaya magbigay ng katotohanan about sa product namin. That is how you make a rebuttal. Hindi yung, ay kamahal naman. Ma'am, hindi po, free shipping naman po kasi cash on delivery. Doon ka sa iba bumili, Nonsense. ma'am. Yes. Nako, sasabihin pa ng iba, ay nako, parang hindi pala maganda. Ah, sige ma'am, wag na lang. Oh. Kailangan ng inyong rebuttal na o-honor nyo kung ano yung sinasabi ng customer, but you are educating them din and guiding them papunta kay yes. Yun lang naman yung target natin eh. Bakit tayo nakikipag-usap kay customer? We want to have or we want to receive their yes para ma-proceed na natin yung benta. And automatic, every sales process, accept it. Magkakameron po ng objection ng customer nyo. Tanggapin nyo na yon. Huwag kayong managinip ng gising na walang objection mangyayari. Tanggapin nyo na yon, it is reality. There will always be objection, kahit nga sa buhay. Kahit nga sa inyong katrabaho, kahit sa inyong partner. Lagi may objection, lalo na sa customer. And you should be ready. Madlang people, I've been using this feel, felt, and found since 2019. Hindi niya pa ako binibigo. Hindi ko man lagi ginagamit yung word na feel, felt, and found.
Yun lang yung format ko, ma'am. Naintindihan ko po nararamdaman nyo. Okay lang po yan. Ganyan-ganyan din po yung iba kong customer. Pero ma'am, after po nila matry yung product namin, ganito na po ngayon ang sinasabi nila. Ma'am, tama naman po. Validate, what you're feeling right now is valid. Ma'am, what can I do po para matanggal po yung hesitation nyo? Kaya nyo sagutin ng customer nyo. You make sure may format, personalized, and makatao. Huwag nyong atakihin ng customer nyo. Tandaan nyo, sa kanila galing ang benta, huwag nyong atakihin. Huwag nyong atakihin. Hindi sa inilalagay nyo sila sa pedestal na sila ang tama. But what you're doing is you're controlling the sales process in the sense na nagagawa mo ng tama ang pagbebenta, na ibibigay mo kung ano yung kailangan ng customer. You are not lying about anything, and you're making sure you are having a quality sale. Kaya focus kayo lagi sa you must be in control of sales process. Wag nyo hayaan na maligaw kayo kapag puro tanong naman sa customer. Actually, kapag puro tanong ang customer nyo, you should learn also kung paano nyo sila mareredirect papunta sa kung anong part na kayo ng script. Kaya dapat at napakahalaga po na familiar kayo sa part ng inyong script. Kasi automatic itong sales process na triple F, magagamit nyo lang yan pagdating ng dulo. Kapag nagtatanong kayo, kapag kayo ay nagbibigay ng feature, benefits, and value, wala dyang objection. Sharean kasi itong dalawang part na yan, sharean yan. Number one, sila mag-share about sa problems nila, experiences, and everything. Padalawa, kayo ang mag-share. Bakit perfect fit ang product na meron kayo sa kanila. Diyan sa patatlo, diyan na sila magtatanong. Diyan na sila mag-o-object. Diyan na nila biglang mag-feel na hindi pala para sa kanila. At diyan kayo dapat nagfo-focus more. Na kaya nyo silang kumbinsihin, i-influence, papunta sa yes. Ganun lagi ang mga agents ko. Every day, every morning, meron kaming tinatawag na game plan. Ang aming game plan ay binubuo na merong part doon na everyday, meron kaming bowl. Lahat ng agents nagsusulat doon kung ano yung objection na hindi nila masagot-sagot. Then, bubunot kami everyday ng 3 objection and we will try to make a perfect rebuttal fit for that objection. Kasi ito rin, may isang objection, marami ang rebuttal. May isang objection, marami ang rebuttal. Now, kaya namin ginagawa yung role play every morning para mapili namin kung ano yung best na rebuttal para sa iisang objection. Kasi kung meron kayong 5 staff, meron kayong isang objection, yung limang agents nyo, may 5 rin kayo dyan makukuha ng rebuttal. Now, what is the best? At saka, alin doon yung hindi talaga dapat sabihin? Kasi meron din namang agent na nagre-rebat lang, pero wala namang kwenta. Let's be real. Walang kwenta or walang kwento. Yan yung usong-usong rebuttal ng mga agent na hindi ko nilalahat na medyo tamad. Yung mga ayaw talagang gumamit ng format or may masabi lang na rebuttal. Ang lagi nilang line, sayang naman po ma'am. Sayang naman po sir. But they are not connecting it. Bakit sayang? Nagiging para sa mga agents, complete sentence na yung sayang naman. Hindi. Dapat may reason bakit siya sayang. And dyan, magiging mahaba ang conversation nyo kay customer sa objection hanggang mapapunta nyo siya sa yes. Maliwanag po tayo dito sa triple F. Yes. Guys, Yan. maliwanag ba? Please type 1 or yes if you guys are getting it or still in control Madlang of the people, sales walang process. matutulog ha. Baka kayo natutulog na siya. Thank you, Crystal. Kakanta Thank ko. you, Adrian. Pero you know what, said, very valuable na sinishare mo sa amin ngayon. No? Talagang ito yung mga kailangan ginagawa ng mga sellers pero kailangan ipokpok sa kanila to na they have to apply it on their stores. Yes, and ito, in my 5 years of experience in sales, ang ibang department sila ang boto at laman. Pero sales, tayo ang dugo.
na nagpapatakbo sa kanilang lahat. Kapag Mm. tayo ang paampat-ampat, pa-high blood, low blood, mahihirapang kumilos ang buong company natin. Oo. And you should accept that fate. Kung pumasok kayo ng sales, tanggapin nyo na ang stress, challenge, lahat-lahat ay part Kalungin. na ng buhay nyo. Yes. Kapag pumasok kayo ng isang araw na hindi kayo naman problema sa benta, Merry Christmas. Pero Mm. tandaan, hindi araw-araw ay Pasko. Mm. Okay. Yun yung tatlo kong laging ginagawa. Number 1 again is learn how to ask question. Number 2 is to transfer your certainty. And number 3 is always being in control of the sales process and being ready for all objection. Yan lang yung part ng script na gagawin nyo din. Yung tatlong lang na yon, makakabuo kayo ng script. Sundan nyo lang yon. Nandoon na lahat yon. Kung paano kayo bubuo ng script, number 1, you should be asking question. For you to understand your customer. Kahit ano pang message nila, how much can someone assist me? Automatic, ask question muna. Hello po, ako po si Cedric De La Rosa from ganitong store. Bali mo, matanong ko lang po, ano po ang kailangan natin for today? Ano po ang hinahanap natin sa isang product? Do it. Dahil kapag nag-reply na siya, feature benefits based sa kung ano yung sinabi niya, kung alin ba yung hinahanap niya, kung meron kang product na may ganun. Then kapag na-share mo na siya, automatic there will be objection, accept it. But after na ma-overcome mo yung mga objections na yon, dyan ka makakakuha ng very quality na benta. Okay po? Galing. Ganda Yan. galing set. Ito ay saglit na lang actually. Ito ang, if kayo ay interested actually, marami, automatic naman may mga customer data na kayo, ganito, ganyan. Please pakiingatan nyo, napakahalaga niyan. Kagaya ng pinaliwanag ko kay Sir Lloyd, napakahalaga ng inyong database, ng mga leads nyo, ng mga customer leads nyo. Napakahalaga niyan. Dahil you can, ito, i-share ko lang din, because telesales is very, very powerful. Makapangyarihan niya. Buhay yan kahit walang ads, buhay yan kahit walang traffic, buhay yan kahit anong season. I just want to share you, ito calling chart ko to. Kung nakikita nyo yan, lahat yan ginagawa namin. Kaya nga triple C yan, ipinangalan ko na yan sa akin. Cedric's calling chart, lahat yan ay ginagawa and kayang tanggapin ng telesales. If you are having problems to your customer relation or customer service, the number 1 na pinakamagandang sagot ay magkameron kayo ng telesales na mag-handle lang ng customer complaints, inquiries, repurchase. Napakadali nun. Diyan din mas makikita nyo na tao sa tao. Kasi mga customer, kaya minsan lalo sila nang gagalaite kapag sa type kasi hindi alam kung may emosyon ba yung sinasabi. Kaya napakahalaga din kapag mag-message kayo sa online, may emoji. Para nafe-feel naman nila kung ano ba yung mood mo today. Baka kasi super plain lang yung inyong mga nilalagay, hindi siya masayang basahin. Para bang kapag ka-chat nyo ang inyong mga loved ones, yung mga partner nyo, gusto nyo syempre yung may emoji para hindi plain. And ganun din yung customer nyo. If you want them na mag-interact sa inyo ng ayos, put some emojis. But if you have telesales, hindi nyo kailangan ng emoji kasi nadidinig yan sa boses. Now, the Ganyan, may question is then, outbound. kasi these are sellers, katulad sinabi na pinag-usapan natin yesterday, these are sellers of Shopee, Lazada, TikTok, wherein the privacy and the difficulty to get the numbers are very prevalent. Kasi hindi pinapakita or parang hindi mo makukuha or paano ba? Hindi, bawal siyang i-ask. Ano pong cellphone number nyo? Yung anything of external, i-out mo sila doon sa application. Yes, Tama ba mga sellers? Do you guys that's know true. that? Bawal. So That's do you true. have any idea kung paano ba nila magagawa? Kasi right now, I'm really pushing the sellers here in the Philippines to really, build their customer list. No? So, Yes. kailangan nilang mag-build ng customer list whether you guys are selling a mere product. Kasi sa service-based, it's very natural that we have customer list. Pero for product-based, just like the sellers here, they don't eh. So, what do you think about Napakahalaga actually nun.
just to share lang a little, na-share ko din to kay Sir Lloyd kahapon. Since 2022, may record ako ng lahat ng customer namin simula January 1. Hanggang ngayong taon na to may customer list ako kasi napakahalaga nun. I have a question to you, madlang people sa Shopee and Lazada. Kaya nyo mag-send ng picture sa chat? Guys, can somebody, pwede ba makapag-send ng picture sa chat ng Shopee, Lazada, and TikTok? Let's Isa see. yung way. Actually, Pwede. isa siyang way para kayo ay nagsa-selfie nga ako doon. Si Mark din naman, no? Kasi madlang people, if you can send picture, maybe you can send doon yung inyong parang card catalog. Kung napakahalaga rin na may Facebook page kayo. Because additional legitimacy yun bagis nakalagay na yun sa inyong Yes. profile din sa Shopee. Maglagay din kayo ng phone number nyo. Ako as a Shopee user, gusto ko yung mga Shopee user or Shopee seller na may Facebook page or Facebook account at saka phone number. Kasi limit ako magtanong. Tinatamad ako sa chat kasi kalimitan ay hindi na nasagot. Hindi na nakakapaglagay ngayon dun sa labas ng Facebook Actually, or bawal mo number siyang nyo. i-type talaga. Bawal mo siyang i-type Oo, like. or bawal talagang i-type. Pero sa hindi na ba siya photo, kayang ilagay sa profile sa labas? bawal na, nung nakaraang mga taon siguro pwede pa. Pero I think ito recent, parang kaya na ng AI. So, medyo mag-ano lang kayo kung paano nyo. Pero ang point lang here is that as much as you can, magbi-build kayo ng customer list nyo. Whether parang pwede yan sa love letter method. Exactly, tama. Buti pa si Marky. Sinuport tayo. Pwede. Kumbaga parang nakalagay sa love letter, di ba, nasa parcel na pwede sila mag-chat into like sa Facebook page, ganyan. Once na nalaman nyo ng customer yun, you just get the information and then yun, lagay mo lang sa list mo. Di ba? Ganon, said? Yes, Basta yun ang napakahalaga kailangan kasi yung talaga. gawin. Napakahalaga. Napakahalaga kasi sa kagaya namin sa kagaya ko, kapag may bago akong product, bago ko i-run sa market sa labas, napapakinabang ko muna yung list na meron ako ng mga customer ko. And ganun din sa inyo, imposible nyo siyang hindi mapakinabangan eh. Sa kagaya nyo, automatic makukuha at makukuha nyo yan if you have new product na same halos yung benefits sa kung ano yung una nilang binili. Hindi rin, for example, sa mga nasa Shopee, hindi nyo, kapag kayo ay nagpapa-ship out, di ba, kunyari, for example, ay Shopee Express or JNT, hindi kayo nakakakuha ng record ng inyong mga napa-ship out sa kanila? Hindi kasi sa atin kasi said, we are sellers of Facebook kasi. No, so kaya talaga natin. Pero sa Shopee, Lazada, TikTok, ma-hard talaga. Hindi talaga. Pero yun, kaya naman may workaround. Experiment nyo din kung paano, But then again, pwede mo i-type Kasi yung tanda ko noon, nung ako ay nasa Lazada, sabi ni Marky, pwede mo i-type yung contact number by words, not by numbers. Try. Experiment nyo lang, hindi naman kayo mababan agad yan lahat. Basta kayo, keep on experimenting yung workaround. yes, kasi hindi naman kung ano, napakahalaga kasi na magkameron kayo ng database. Napakahalaga niyan, lalo pa ngayon, napakamahal ng data acquisition. Sa Facebook po ngayon, madlang people, gumagastos ang isang nag-i-e-com ng 500 to 1,500 for just one data. So if you have data and mako-collect nyo siya, mako-compile nyo siya, do it. Kasi kapag dating ng panahon, pwede nyo gawin lahat itong mga nandito sa calling chart. Pwede nyo siyang gawin, kaya nyo siyang gawin paulit-ulit ng maramihan. Nakakapanghinayang if hindi nyo siya magagawa. Yes, So yes. yun. And ito lang ay motivation why you should put telesales or paano makakatulong ang telesales sa inyo. Human wants human, not computers or robot for their purchase. Then kapag nag-telesales kayo, no sin zone moments. Automatic kausap nyo siya, matatapos ang usap nyo na may nakuha kayong sagot, yes or no. You can always connect to your customers with more personal approach. You can give an empowering experience to your customer and actually kulang to and give the value that they are looking for. You will understand more why they buy and why they are not buying.
You can always analyze and survey on how you can be better, and you will be having upper hand in taking great customer service and experience. And yan yung karamihan or karaniwang wala sa iba. Kaya kami, kagaya niya, pag nagpapa-ship out kami, maliban sa pagtitiwala na tatawag ang Shopee rider or yung mga JNT rider, kami mismo tumatawag din kay customer. Then pagkatapos namin tawagan si customer, tatawag pa din kami kay rider. Para i-inform si rider na ready na yung aming customer. Kasi napakahalaga talaga ng telesales para sa amin. Doon kasi namin napapag-connect-connecta kung ano yung mga gap and bridges. Kagaya niyan, mga loophole na nakikita ni Sir Mark D. Mga number ganito, ganyan. Napakahalaga ng mga bagay na yan. Tapos kung makukuha nyo yung phone number ng customer nyo, makakapagbigay kayo ng phone number kay customer nyo, do it. Para mas maganda yung experience nyo and experience nila. Kasi yun yung pinapahalagaan nila eh. Yung value and experience na ibinigay nyo sa kanila. Kung pinahalagahan nyo ba talaga sila o ginamit nyo lang sila. Kasi uso yan sa online din. Yung magbebenta ng hindi ayos, so ginamit lang yung customer. Wala nang repeat purchase, wala nang lifetime value, hindi mapapataas ang AOV kapag hindi okay ang inyong produkto or service. Right now, recently nga So nag-ano yun, ko na ang go. binibili mo talaga sa sa online, for example, nag-ads ka ganyan, is the data of your customers. Yun talaga ang binili mo. Lalo na yung mga hindi pa bumibili, nakaw. Yun yung, 'di ba? But then again, guys, I know you guys are Shopee, Lazada, TikTok, pero try to do some work around to get these Yes. information at your advantage. Actually, meron din ako nung hinandle, naalala ko lang siya bigla. Dati meron kaming handle din na Lazada. Medyo ganyan din ang challenge niya. Ang amin naman nahihirapan, kasi bago pa yung store, nahihirapan kami na magpasok ng benta. Kaya ang ginagawa namin, pinopost pa namin siya gumawa kami ng Facebook page niya, gumawa kami na, ipinopost namin siya sa Facebook page, sineshare namin siya sa iba't ibang group, sa marketplace, then sa Shopee Lazada namin siya piniplace na order. Why? Para lang madagdagan yung benta namin kasi marami pa tayong way na pwedeng gawin. Meron pa tayong cross-sell, may upsell, may confirmation, napakarami pang kayang gawin. And I And then think yun, ito na lang yung kulang sa nila sales process nila, no? Kasi kung isipin natin, guys, 'di ba, sa Shopee, Lazada, TikTok, ang baba ng repeat purchase natin. 'Di ba? Parang we kept on thinking, yes, get traffic. Pero pag AOV na ang usapan, yung average order value or papatasin yung binibili nila, parang medyo paano pa ba yung gagawin natin strategy? So, telesales, based on my friends, what I heard, ito talaga yung way. Repeat at the same time mas mapataas totoo. yung bibili nila sa inyo. Way back 2022, I have one agent lang, Princess Syra Kaisip. And ito po ha, undergrad to ng senior high. Nagsimula sa akin nasa akin siya na 19 years old. Alam niyo ba, madlang people, dahil lang may database kami, dahil meron kaming record ng numbers, isang agent lang, she managed to close 1 million pesos delivered. One agent. One month. With that customer list that you guys have. Tapos kumbaga, Yes. wow. And dahil nga telesales din, madlang people, na i-add namin siya, yung AOV namin from 999, nakakaya namin siyang itaas up to 25 to 35. Kaya Oh, yan. napakahalaga talaga ng telesales. Tama na rinig mo, Sir Lloyd. Very galing, magaling talaga. Yan. Kaya try nyo din, ha? Kasi tayong mga online seller, medyo naging tamad na tayo sa ilan eh. Kasi parang gusto natin mag-ads lang tayo, okay na yun, may pumasok na Nonchalant. okay na, gano'n na, di ba? Okay na kami dyan. Pero yun nga eh, katulad yung may na-audit din ako kanina, problema siya, pero yung photo niya, photo lang, walang kahit anong nakalagay. Hindi optimized. At the same time, there's no like anything that will entice me to buy your product. No, parang ganun. So, you guys have to understand that. No? So, may nakuha ba kayong value for today, guys? Please type 1 or yes. No, tingnan natin, baka naman Yes, ma-invite dahil natin papunta si na Sir tayo sa Seth. closing. Guys, pa-type naman if you guys are getting value out of this free webinar na binigay sa atin ni Sir Seth. Yes, thank you very much, Leslie, Nice naman, Hilda. thank you. Hilda, all right, thank you.
Okay, said. Take it away. So, yan. Balik. Closing na tayo, madlang people. This is my personal line for every one of you. Customer buy things by emotion, impulse, needs, and wants. Lowering your price compared to your competitors is never the solution. Give a value that is relevant to them, a value that connects with them, and a value that represents them. If you believe that your product has more Ay, value hindi than nag the ano, other products said, in hindi siya next. Doon pa rin siya sa convert every doubt. Closing. Ano ba? Yan, tama. Yan yung binabasa ko ngayon. Alright. Sige. Yan. If you believe that your product has more value than the other products in the marketplace, it will show and you will market and sell all of it effortlessly. Wow. Hindi nyo kailangan magbaba ng presyo. Kailangan nyo lang magpakita ng value. Yun lang. And maglagay kayo na magsa-separate sa inyo sa inyong competitors. Ang worry Hindi nyo kasi nila kailangan dyan, magbagsak Sed, ng presyo. gusto nila yan. Kaso lang they don't know how. They don't have someone to guide them kung paano ba yan. Mamaya yung mga tao nila, mahiya-hiya din gawin. So, how do we deal about Yeah. it? Bali yun. Actually, I can help you with that because mag-friend request na lang po kayo sa akin. So, paano ka ba Mag-message nila lang kayo ma-add? Anong Facebook mo, Sed? Ayun, madlang people. Ito, i-chat ko na lang siya dito kasi hindi ko siya naisama sa aking presentation. Oo. Sa dami ko na tinype kahapon yung aking pang personal information ang hindi ko naisama. Oo. It's okay. Bali ito, Facebook ko, madlang people is Cedric De La Rosa. Color green yung profile ko. Nakasuot akong color green. Yes, okay. Yan. I'll also share the link of your account then. There. Okay, yan. Yan po yung chubby chicks dyan. Ako po yan. Yeah. Sir Jopet Fines is one of the talaga malaking booming entrepreneur ngayon. So may Yeah. mga brands din yan sila na hawak. And si Sed ang isa sa up until now ba, Sed, you're still connected? Yes. Still connected. So now guys, wala akong ibang talaga sa inyo, no, in terms of really increasing your conversion rate. Try to do this because people nowadays are very smart. They're not parang convinced na ang dami mong voucher, ang dami mong pa-free, ganyan. Hindi na ganyan. Sabi ko sa inyo. Kailangan meron na kayong gagawin na something na makakakonect kayo sa kanila by giving them something of value, no? Tapos maramdaman nila ito yung produkto, yung ino-offer niyo ang kailangan ko. Kahit simpleng panty lang ang ino-offer mo, kahit simpleng toothbrush lang ang binibenta mo, 'di ba? May makakagawa ka na something of value with that. Totoo. Kasi kagaya nga niyan, ma-share ko lang, may format kaming ganyan, bag. Kaya naming ibenta ang bag na okay naman din talaga yung bag. We can sell it to 1,000 pesos to 2,000 pesos in telesales. Hindi pa nila nakikita yung itsura. Why? Because talagang practice lang namin kung paano magbigay ng value. And that is something that you can also work on. If you can master it, imposible kayong mag-fail. So what are you offering, Cedric, sa kanila? Actually, ito, meron din ako yung sinama sa presentation. Thank you so much na nakalagay sa presentation. Yan, actually, we are offering different services. Ito, sa services, I have 3 different services actually. Yung one-on-one sales consultation and training, ito, online nito, ini-schedule namin siya kung sinong interested. Itong one-on-one sales consultation and training na to is specified kung ano yung kailangan nyo. Hindi ako ang gagawa ng module na ko ituturo ko siya kay Lloyd, ituturo ko din siya kay Mark. Hindi siya general. Specific siya based sa kung ano yung kailangan nyo. Kung ano yung mapapag-usapan natin, yun yung dun ko kayo tutulungan. Hindi siya yung learning session na itinuro ko sa isa, itinuturo ko din sa iba. Hindi siya formatted. It is specifically modified kung ano yung needs nyo. Okay. Then, yung padalwa naman, personal modified training na mas mahaba. Ito ay 2 days. Ito ay
office-based. Kung taga saan man kayo, pupuntahan ko kayo para dito. 2 days training siya. Itine-train ko sa sales, how to lead and handle a competitive sales environment, motivational training and Sobrang ganda coaching, niyan. and how to Wow. modify telesales to your operations. Paano natin siya may papasok sa inyo. I-apply. Kung Uy, interested super good kayo, yan. Yeah. Super good yan. And yes, then, kasi, matuturo mo din sa kanila how to like build it, information, susubukan nyo kung paano yes, mas. Ayan, yan na, maganda. Kumbaga parang kung kayo ay simpleng online seller lang and you have a team of people, tapos matuturuan kung paano talaga matatouch base bawat customer via call and then they will be trained. Wow. yes. Okay. Then, ito yung Galing ha? patatlo, ito yung medyo pricey, kasi siya ay mas mahaba naman. Teleworld Deeper Dive, 10,000 siya. 5 days training ko siya. Training and sales from huddles. Actually, ang Wow. huddles ay from opening to closing na to, na operation, coaching session, paano siya i-handle, na coaching session sa mga sales agent, leadership and management, how to create a great sales culture, na kung ano meron kami, I am willing to teach it to everyone. Motivational Wow. training and Ganda. coaching, deeper dive in sales process, pag-a-apply kung alin yung applicable from the chart that I showed you kanina, yung 3 C's ng sales and marketing, then framework, operations, and system, kasama na din doon. From reporting, pipeline, and everything. Ganda. Very affordable yan, Cedric. Especially if you will be able to transform their operation na simpleng chat lang at simpleng naghahantay lang ng benta mula sa ads. Now, there is like an after sale service, no? Or parang Yes. ways to like push it to get more out of your traffic. Parang gusto ko din yan. Yes. Okay. Yes, ito talaga yung ginagawa ko ngayon. Focus ako dito. I am more focused ngayon sa pagbibigay ng services kasi okay naman siya sa operations na. Remote Mhm. na siya, nagwo-work na siya kahit wala ako. And Okay. yun din yung kaya kong maituro pag magkakataon, if you will avail this. Actually, natakbo na siya ng kanya. Even If ano you to, will like apply the this. tools, how they will be able to monitor everything, tuturo mo na din. Wow. Kasama Even na rin yun doon. systematically speaking, they can, ano na. Reports, last question, interesado lang ako. Mga nasa Lazada, Shopee, TikTok, ano ang conversion rate nyo in 100 na traffic or Ayun nga guys, customer can you or give us your inquiries? average conversion rate? Can you tell Yes, us? ano ang average conversion Yeah, rate nyo? can you give us here like 3% ba? Is it 4%? 5? Usually kasi ganyan na nakikita ko sa ano sa mga seller centers na hawak namin. Medyo heartbroken talaga ako. Pero well, tignan Oy, thank natin. you No? po sa mga nagpa-friend request na po sa akin at nagme-message. Later po, after po of our training, balikan ko po kayong lahat. Okay guys, can you Pero yan, type? madlang Ano yung people. average conversion rate ninyo? Sige nga. Let's see. Kasi with this, nako yan talagang ano ni Sed I mean, talagang tutulungan niya kayong tumaas. 'Di ba? Wala nagbibigay, nahiya siguro sila. Wow, sabi ni Oh, yan, Rosa, mataas. masyado Mataas. naman sa Sally. Alam mo to sa Sally, sarap talagang kurutin niya sa singit Nako, Sally ha. Pero yan talaga kay Sally, 13%. That's good ha. Namo si Ella, So yun, 6%. sa next webinar po, si Miss Rosalie na po ang magwe-webinar. Pero kapag ano kayo, mas mapapataas pa talaga. I mean, guys, wake up. You need to do Yes, this. kasi currently may different kaming ginagawang mga attacks in telesales. Number one is yung cold calling namin, 10% siya. Automatic walang idea yung customers. We are selling it to them. We are calling Wow. them, doing this, 10% siya ng 10%. So if we will be able to dial 120, actually 125, napakababang dial pa namin yun everyday. So if 10% nun, automatic 10 sales siya. And the other one, yung isa naman 100% conversion rate. Plus upsell pa. Wow. Then kaya yung 100,000 namin, we can make it 115 to 130,000 after 1 day of calling. Then the other one, 35% free money. Grabe si Sally. Goal is 100%. Let's go. Pero Good. tawag kasi, I mean, tutulungan mo din sila to create an offer out of their product line. Kasi usually here kasi Yeah. yung mga sellers,
They just have like ano talaga, parang series of products lang, but they don't have like the offer itself out of the product line. Okay. I can definitely help you with that, creating the script, script ng pagtatawag ba yan, script sa chat. I can definitely help you with that cause may format na din ako kasamahan ni FBB at saka ni FFF kaya hindi kami naliligaw kaya actually hindi naman po sa pangano ang training lang namin sa mga new agents namin 2 to 3 days lang kaya na nilang makabenta. Dahil may script na nga, may pattern na, may guide na sila and anyone Eh can baka do kaso it. na naman baka yung manpower ng mga entrepreneurs here, hindi nila kaya. I mean, baka they're not up for it or they're not the best person to do it. I mean, can I we don't think so kasi classify? wala akong preference. Meron akong single mother, galing sa gasolinahan, galing sa ihaw, undergrad, Oo nga, 'di katatapos ba? lang ng junior high, galing sa warehousing, galing sa marketing, and different na mga area. Different ages din, kaya nila. Kasi nga, nagawa na namin kung paano siya magiging specifically Galing, na gamot para sa lahat. systematic. Yeah, may nagtanong, Rona May, Justin Valdez, gaano katagal training ng one-on-one? Ma'am, nakabase kung gaano katagal tayo mag-uusap. Hindi po ako naglilimit ko. Kasi gusto ko po, if matatapos yung one-on-one na yun, ma'am, nakuha natin talaga yung sagot para sa problema nyo. Kasi baka pag nilimit ko siya ng 1 hour lang, nagkukwentuhan pa lang tayo nun, wala kayong nakuha. Ayaw ko naman po nun. All right. Hindi po ako naglalagay ng time limit sa one-on-one. Okay. Ilang days sabi ni M? Ma'am, yung pong sa one-on-one, 1 day po siya. Yung sa ating pong number 2 ay 2 days po. Then ito pong teleworld ay 5 days po. All right. Sige. Please get in touch with Cedric, guys. Ito na. Naku, malaking tulong ito sa operations ninyo. Especially if you're looking for something you Yes. never tried or done before. This is it. Wow, I've been Yes, telling madlang everyone people. talaga, if you really want change, then you really have to do something you never tried before. And ito na yon. Kailan po Sorry, mag... stop ko na yung sharing ng... Okay na tayo dito sa presentation ko po. Yes, yes. Well, I'll just get Cedric yung presentation mo and then I'll disperse it Okay. to the team. So, kailan po mag-start sabi ni M? The moment that you avail the service of Cedric M, I think it will start na. It will So, start yeah. today po. Bahala po kayo. We can talk about Yung it 5 po. days mo ba actual po ba pupunta sa warehouse? Yes, I believe Yes po. actual. Actual. Yung offer number 2 and offer number 3 po, actual po siya. Pupuntahan ko po siya sa inyo, mag-uusap po tayo about sa arrangement. Cedric is you live in Batangas, right? Yes, I'm from Batangas po, so kaya po mag-uusap tayo about sa arrangement ng pagpunta at baka po kayo maligaw. Alright, sige, nako, maraming interested, lalo na si Sir Oreste. Nako, maganda ang warehouse, Sir Oreste, tsaka marami siyang tao. I think matitrain mo Binangon ng talaga. Rizal. Sir, I can go there, don't worry. Oo, yes. Nako, and Cedric, in behalf of the sellers and our team, si Mark D kasi ang ano namin, ang pinaka main coach namin here, and we acknowledge and honor you. Maraming salamat for giving your knowledge sa kanila. No, Thank you alam so ko much marami for na staying nakuha by. ngayon itong mga sellers na to na no, hindi sinasantabi talaga namin to yung mga sinabi mo na kanina, asking questions, no, certainty of the offer, kung ano yung mga nasa photo, kailangan ilabas nyo na yan, di ba? At the same time, yung pinaka-last natin na pinag-usapan kayo, nako, no? Guys, madami ba kayo napulot? Marami ba kayo napulot? Please type yes. No, mag-thank you naman tayo kay Sir Cedric for his time. No, this is a free webinar for everyone. So madami pa po tayong ilalabas ng mga free webinars sa CLD Digitals. And I acknowledge the help of Mr. Mark D for helping me to broadcast this kind of free webinar. No? Again, my name is Lloyd. This is Cedric. We are, your friends sa paglago. No? Marami pa tayong Yes. pagdadaanan together. Kailangan talaga aral tayo ng aral and kailangan apply tayo ng apply, execute ng execute. Okay? Mag-photo Maraming naman tayo, salamat Cedric. Okay everyone. lang? Guys, can you guys Ano, please show naman your video. Let's have a photo. Like oh, super your quick. beautiful faces naman, madlang people. Hi, Papugit Jeans. gaganda How nyo, about ayaw the nyo others? magpakita. Hi, Gilda. Yeah, thank you, Hills.
Ayan, how about the others, guys? Can you show Everyone, your maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras and I yes, hope ay marami Devs, kayong naman. natutunan or may natutunan kayo. Hindi ko nasayang ang oras niyo. Maraming salamat sa Yeah, inyo. let's take a photo lang ha. Okay. Let me just count to 3. Okay, 1, 2, and 3. Yan. So marami pa tayo, no? Naka 70, ano tayo ngayon, viewers. Guys, maraming salamat ha. Yes. Marami pa tayo mga, ano tayo ha, ilalabas na mga free webinars just for you guys. So mag-request lang kayo sa akin, i-chat nyo lang kami sa CLD Digitals. Ano pa yung klaseng mga learning session ang mga hanapin natin, mga expert na pwede nating hilahin. Dahil kailangan nilang mag-share, di ba, ng mga ganitong klaseng free Amen. webinar. mahal na po namin kayo, CLD Digitals, guys. I love you, everyone. Bye-bye. Paalam. Said thank you ha. Yeah, I'll send you the photo. Thank you guys. Queenie! Si Marky, ano mo na dyan? Si Marky ba?